Xi Jinping Almusal. Ay, na hindi hapunan naiintindihan tayo. ng majority, Tatarating ko lang. okay, ng Yung ulam ko ay doon sa manok bulwagan na nilagyan ay ng malunggay. pinalakpakan, Let's protocol yan na eat. kailangan siyang palakpakan kahit Tsaka isinusuka water. si Puting ng Norte. Yan lang Okay, hindi siya ang bukod tangi na special siya. Dahil menu ko mag-isa lang siyang Menu for katangi-tangi na today. nag-address doon ng mga katsuba-chuchu niyang mga statement. Of course, you know, it's okay naman na Ayan, magsalita ng no. mga ganyang kasinungalingan. Pagkain ko. Drama-drama. Of Pagkain course, ko. siyempre, Yan in lang. respect sa relation, bilateral relation ng dalawang bansa. Okay? Normal lang naman yun. Okay? Tama lang naman yun na may mga ganong klaseng mga drama-dramatization o di ba mga ugnayan ng dalawang bansa. Pero hindi Drama-drama. ibig sabihin na si Kuting, right? Si Kuting ay bida-bidahan na, you know? Siya na pinaka the best, which is hindi totoo kasi mga kababayan, eto mga ka-eksenang banga. Okay. So ayan, may bumoljak sa kanya. Si Senator, si Senator Rice. Okay? Si Senator, ayan. Ayan, si Janet Rice. Okay? So anong sinasabi niya ni Janet Rice? So pinakita niya, habang nagsasalita si Kuting, ay binoljak niya ng bonggang-bongga. Stop the human rights abuses. Okay? Anong sinabi niya dyan? Under the Marcos Kuting Jr., corruption in the Philippines is getting worse. There are hundreds of political prisoners and anti-terrorism laws are used as legal cover for extrajudicial killings. Yet the Australian government invited him to address the parliament today. Shame. So, nakakahiya ayon sa kay Janet Rice. Ngayon, mga palaga, at may actually natin, tagalin naman natin to. Alright. Okay. Tagalin natin. So, di ba nakita nyo? So, boljak na boljak ang Kuting. So, ano, hindi ba gugurgurin ni Lisa yan? Hindi ba gugurgurin at naipahiya na naman kay mga Jotang Genemes kayo? Oh. Ngayon, ang ibig sabihin nito mga palangga, kilala naman ang mga Marcos talaga sa pangdorobo. Diba? Kilala naman sila, nakala natin, nung siya ay nakaupo, ay aayusin niya at patutunayan sa taong bayan na hindi totoo yung pagbibintang sa kanila noong mga dilawan. Yung pala, totoo ay may malala pa nga, di ba? O even si Senator Jordan Steele, nagsalita din. While President Marcos Jr. gave a speech to the Parliament today, I was proud to protest in solidarity with the Australian Filipino community outside Parliament. Stop the human rights abuses. So, mga palangga, wala namang ano dyan. Sabi nga ng friend kong lawyer, you know what, dito sa Amerika, wala talk about yung pinag-usapan namin na hindi mahirap kumbinsihin, you know? Pag mga kaso-kaso, pag pinag-usapan ng Marcos, tapos nakakonect sila sa Smugs, Araneta, ganyan, hindi mahirap kumbinsihin ang judge at ang jurors pag pinag-usapan ang kawatan, ang pagnanakaw ng Araneta Marcos o ng Marcos. So ngayon, ipinakita dyan, Wait, we'll change. There's goodness in everyone. mga kababayan ni Janet Rice na sila ay nawindang o nabahala sila dahil binigyan nga ng Australian Parliament ng pagsasalita pa itong tsansa si Kuting Jr. na magpabida-bidaan sa mata ng mga dugyots na akala mo bida-bidaan siya sa kabila ng lumalalang katiwalian o malupit na mga human rights abuses. Ano yung mga human rights abuses? Nabanggit na ni Janet Rice yung mga pagtatanim ng kaso. O, sino mga tinamnan?
O, kasama na ako dyan. Tinaman ako ng kaso. Diba? Gumawa ng kwento. And I thank you, Senator Janet Rice. I know may friends ka na mga Filipino for sure. You know, just translate kung ano yung mga pinagnamak na ko dito. So, ngayon, mga palangga. So, syempre may mga Filipino friends, Filipino mga kababayan natin. So, nakikita nila at may mga nag-i-inform sa kanila na malala pa rin, okay? Itong ginagawa ni Marcos Jr., mas lumala nga daw eh. 'Di ba? Ang pag-aabuso sa karapatang pangtao. 'Di ba? Ano yung mga sinasabi niya? Although, mga palangga, wala na, guys. Ayan. So, nakikita ninyo, so binojak siya ng bonggang-bongga. So, yung mga drama ni Kuting, it's all BS, yung mga motherhood statement, mga grandstanding eklabush niya, na akala mo lagi na lang pa-script. Ito ay kabuisitan ng lahat yan. Wala nang maniniwala sa kanila. Lalo na ngayon, palala na. Kung gumanda sana ang buhay ng mga Pilipino, gumanda sana ang buhay ng mga OFW at nagsiuwian na, doon ka maniwala na bumangon ng Pilipinas. Pero all this travel ni Kuting, ito po ay paggagasta lang sa pera ng bayan at drama-drama lang na kunyari, na concerned siya sa Pilipino, concerned siya sa inyo at pinag-uusapan ang peace talk, mga ganyan. Anong pinag-uusapan nila? Tingnan ko. Anong mga eksena ni Kuting doon tungkol sa history ng Pilipinas at ang Australian, yung pagkakaibigan chuchu. So those are, pwede namang magpalitan na lang ng notes. 'Di ba? Hindi na kailangan mamasahe pa papunta sa Australia para pag-usapan itong mga pistok na ito, mga strategic chuchu. Kasi wala naman talagang peace sa Pilipinas. Babalik na naman tayo. Kahit anong sabihin ni Kuting na mga drama niya, ito ay pinapahiwatig niya, ito mga dapat na magkaroon ng magandang ugnayan ang Amerika dahil tayo ay may history sa ganito, sa ganyan. Pagiging partner sa sa strategic partner. Ito ay nakakapagpatibay nakakapagpatibay sa ugnayan ng mga Filipino citizen sa Amerika, sa Australia, at dyan sa Pilipinas, at even the Australian Filipino community. So mga ganong mga drama-drama na concern daw si Kuting sa issue ng seguridad ng Pilipinas o ng dalawang bansa, yung mga mutual understanding, security and defense, blah 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 blah, at ang pinag-uusapan nila yung mga nakaambang mga threats, di ba? Mga ganon, dapat stabilize itong mga pangkapayapaan. Those are common, basang-basa na ni Kuting sa mga script niya yan, mga palangga. Pinag-uusapan yung mga importanteng pagkakasunduan, okay, ng Australia. Mga ganyang dramatization, narinig nyo na yan, mga palangga. Mas importante daw ang ugnayan ng Pilipino at Australia na dapat pangalagaan natin, bla bla bla, at isusulong natin ang, ano pa sinabi niya doon? At pinagmamalaki niya na hindi daw pwedeng manghimasok, okay, ang sinumang mga ibang lahi. Sabi niya, I remain firm, sabi niya, we remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. Julul, putang ina ka. Anong pinagsasabi mo? Diba? Pinapasok mo nga yung ICC din sa loob ng Malacanang. Nagsisinungaling ka namang ginayupa ka dyan. Diba? Ano sabi niya? I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. Really? Anong ginagawa mo ngayon? Tuta ka. Tuta ka ng mga pulboronic. Wala mga kwenta-kwenta to. Pinagsasabi nitong hinayupak na to. Ano ba mga sinasabi niya? Wala na, puro kabusitan yan. On behalf of the Filipino people, I thank Australia for standing with the Republic of the Philippines. Pero ikaw, tumayo ka ba? Maaari ang Australia,
ay for sure, ang friendship nila is sincere naman.